Kabanata 821. Kumaway si Barbara kay Maze, at lumapit ito sa kanya. Hinailan niya ang upuan at umupo. Anong nangyari? Mukhang kinakabahan ka. Inilabas ni Barbara ang isang folder mula sa kanyang bag at inilagay ito sa mesa. May nakita akong related sa tito ko. Nasa Glitz Club siya noong araw ng kanyang aksidente. Kinuha ni Maisie ang folder at binuksan. Nakuha ng surveillance camera ang ilang mga larawan. Kinuha ni Barbara ang tasa ng kape at sinabing, ang lalaki sa tabi ng tiyuhin ko ang may-ari ng Glitz Club. Kaya pinaghihinalaan mo na ang mga bagay na ito ay may kinalaman din sa mga tao sa likod ng Glitz Club. Tanong ni Maisie habang nakatingin sa kanya. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Barbara. Hindi ko talaga gets. Kung gusto nilang mag-alok ng tulong sa akin, bakit nila ako itinago sa dilim? Kung ang pagkamatay ng aking tiyuhin ay talagang nauugnay sa kanila, ang tao ay dapat na may anumang bagay para sa pagtulong sa akin sa unang lugar. Ngunit ang Chases at ang mga tao mula sa Glitz Club ay walang suman ng loob sa isa't isa, kaya hindi ko maisip kung bakit. Makatuwiran kung sila ang kanilang mga kaaway sa politika, ngunit ang may-ari ng Glitz Club ay walang laban sa Chases. Hindi kaya nagtatrabaho din sila para sa mga taong iyon. Biglang may naisip si Barbara at sinabing, oh yeah. Narinig ko na tumakas si Mr. Jivkov. Alam mo ba ang tungkol dyan? Tumanggaw si Maisie. Oo, tinulungan ni Mr. Jivkov ang mga tao mula sa itaas na magbenta ng isang batch ng mga kalakal, ngunit ang batch ng mga kalakal ay na-hijack kagabi. Sa palagay ko ay ayaw ni Mr. Jivkov na magkaroon ng gulo, kaya pinutol muna niya ang relasyon sa kanila. May nalaman ako kahapon ng hindi sinasadya, sabi ni Barbara habang inilalabas niya ang isang larawan. Sa tingin ko kilala mo siya. Nang makita ni Maisie kung sino ang nasa larawan, bahagyang natigilan siya. Si Maisie. Ang mukha ng lalaking nakatayo sa tabi ni Maisie ay hindi makita. Gayunpaman, siya ay halos kasing edad ng ama ni Maisie, kung ihahambing sa kanyang edad. Hawak-hawak ni Maisie ang mga braso niya, at parang sobrang lapit nila sa isa't isa. Pagkatapos na palayasin si Maisie sa kanyang pamilya, maliban sa suporta ng kanyang ina, nakahanap din siya ng isang magbaback up sa kanya. Balita ko isa siya sa mga nakatataas. Ipinikit ni Maisie ang kanyang mga mata. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Humalaklak si Barbara at sumagot, mayroon din akong mga mata sa Glitz Club. Kung hindi, paano ko makukuha ang surveillance video ng pagbisita ng aking tiyuhin sa club? Ang larawang ito ay kinuha rin sa video. Nangyari ito mga isang linggo na ang nakalipas. Sinundan ni Maisie ang lalaking ito sa Glitz Club. Naroon din si Mr. Jivkov noong araw na iyon, kaya maaari kong ipagpalagay na ang lalaking ito ay dapat nakamag-anak ng taong nasa likod ni Mr. Jivkov. Ang Glitz Club ay puno ng maraming makapangyarihang figure. Maraming big shots, kabilang ang mga nakatataas, ang gustong magkitikita sa Glitz Club. Ang pangunahing dahilan ay ang Glitz Club ay napakahusay sa pagprotekta sa personal na impormasyon ng kanilang mga bisita, dahil ang ilan sa mga mayamang big shot ay ayaw na malaman ng sino man na gumagastos sila doon. Pananatilihing pribado ng receptionist ang impormasyon ng mga customer, at hanggat ginagastos nila ang kanilang pera doon, walang pakialam ang Glitz Club kahit nabigyan sila ng mga customer ng peking pangalan. Noong nakapunta siya sa Glitz Club kasama si Nolan noong huling pagkakataon, gumamit siya ng peking pangalan. Ang pagsasanay na ito ay talagang iligtas sa kanilang mga customer ng maraming problema, at ito ang dahilan kung bakit nagustuhan ni Peter na dalhin ang kanyang mga lover sa Glitz Club. Kung tutusin, kahit na may napansin ang kanyang asawa at nagtanong sa receptionist, wala siyang magagawa kung hindi nag-iwan si Peter ng anumang tunay na impormasyon tungkol sa kanya. Bukod doon, maaari rin itong magbigay ng pansamantalang kaluwagan para sa ilan sa mga taong hinahabol dahil hindi sila mahahanap ng kanilang mga kaaway hanggat nananatili sila sa Glitz Club. Alam ng mga insider ang background ng Glitz Club at kung anong uri ng mga tao ang kanilang naaaliw. Kahit na ang mga customer ay hindi nag-iwan ng anumang tunay na impormasyon, hanggat may gumawa ng eksena sa club, maaari silang masubaybayan sa pamamagitan ng pagsubaybay. Dahil ayaw nilang masaktan ang mga maling tao at masangkot sila sa gulo, karamihan sa mga tao sa Glitz Club, lalo na iyong mga mayayamang tao o maimpluwensyang tao, ay susubukan ang kanilang makakaya na panatilihing mababa ang profile sa Glitz Club. Pagkaalis ni Maisie sa coffee shop, ipinadala niya ang larawang ibinigay sa kanya ni Barbara kay Quincy. Naglalaro si Nolan ng golf kasama si Yael nang makatanggap siya ng text message mula kay Quincy. Nataman ni Yael ang bola at nagtanong, meron ka bang nahanap?
Kabanata 822. Inilapag ni Nolan ang kanyang telepono at tumawa. Wala akong ideya na si Nathaniel, ang may-ari ng isang chain enterprise, ay may koneksyon sa mga nakatataas. Parang minaliit ko siya. Ang mga Hannigan, parte din sila nito. Inayos ni Yael ang katawan at lumingon sa kanya. Hindi ako sigurado tungkol kay Nathaniel, ngunit ang kanyang anak na babae ay, sagot ni Nolan habang tinatamaan niya ang bola papasok sa butas. Kilala mo ba si Tony? Mahinahong sumagot si Yael, si Tony ay isang local tyrant sa Asperia. Siya ang boss ng lahat ng club sa Asperia, at masasabi mong boss din siya ni Peter. Noong ni-raid ni Michael ang club ni Peter, mukhang alam ito ni Tony, kaya nakahanap siya ng papalit sa kanya. Ipinikit ni Nolan ang kanyang mga mata. So siya ang papalit sa chases. Tumanggaw si Yael. Tama iyan. Malamang na si Tony ang pumalit sa posisyon ni Caleb pagkatapos ng kanyang kamatayan. Parang aware si Tony na may mali sa batch ng mga paninda. Nagtataka ako kung paano niya nalaman ang plano natin. Bahagyang nagdilim ang mukha ni Nolan. Marahil may nakakilala sa akin noong gabing iyon. Malamang nakilala na nila ang mga tauhan ko. Sa isang suite ng hotel, nakaupo si Maisie sa couch suot ang bathrobe. Habang naglalagay siya ng nail polish sa kanyang mga kuko sa paa, may kausap siya sa telepono, huwag kang mag-alala, Ninong. Hindi nila malalaman na ako yon. Pagkatapos kitang tulungang makuha ang posisyon na gusto mo, huwag mong kalimutang tulungan akong na mag-set up ng matchmaking meeting kasama ang mga Boucher. Ibinabanan niya ang tawag at may ngiti sa labi. Ano naman kung siya ay pinalaya sa mga Hannigan? Salamat sa ilang matataas na kilala ng kanyang ama, nakilala niya si Tony. Kinulong niya ang plano ni Nolan at iniligtas ang buhay ni Tony sa pagkakataong ito. Matapos mapalitan ni Tony ang mga chases at makipagsanib puwersa sa mga nakatataas, maging ang mga Boucher ay hindi na makakalaban sa kanila. Sa oras na iyon, magiging kanya si Francisco. Sigurado siyang hindi inaasahan ni Nolan na nakaupo siya sa passenger seat nang pumunta siya roon kagabi kasama si Tony at nakilala si Seday. May sinabi siya kay Tony, at noon lang hiniling ni Tony kay Peter na subukan si Seday. Natuwa siya na nagawa niyang makaganti kay Nolan sa pamamagitan ng pagsira sa plano nito. Matapos matagumpay na tumaas si Tony sa posisyon at nagpakasal siya sa Butchers, pagbabayaran niya sina Maisie at Nolan para sa lahat ng ginawa nila sa kanya. Uminto ang truck sa labas ng lungsod. Si Seday at ang ilan sa kanila ay inilabas sa truck, at ilang van na sumalubong sa kanila mula sa kabilang panig ay nakaparada sa hindi kalayuan. Parang may pinag-uusapan sila, pero hindi marinig ni Seday dahil malayo siya sa kanila. Gayunpaman, sa paghusga mula sa kanilang mga aksyon at ekspresyon, tila sa kanya na hindi sila makapasok sa lungsod. Tumingin dito ang isa sa mga lalaking may tato na braso at mabangis ang ekspresyon ng mukha at inutusan ang kanyang mga tauhan na ibaba ang mga gamit. Nakatali ng mga lubid ang mga tauhan ni Gerald. Kinalegan na sila ni Seday sa kalagitnaan ng gabi kaya nagkukunwari na lang silang nakagapos ngayon. Magpapalit na sila ng ibang sasakyan, bulong ng lalaking may buzz cut kay Seday nang makita niyang binababa ng mga iyon ang mga paninda. Napatingin si Seday sa ilang van. Mukhang tama siya. Tinarget ang truck at hindi sila makapasok sa lungsod. Kailangan nilang lumipat ng sasakyan upang maihatid ang mga kalakal sa lungsod ng hiwalay. May hawak na sigarilyo ang lalaking may tato sa pagitan ng kanyang mga labi. Nagsindi ng sigarilyo ang isa sa kanyang mga kampan, at matagal niya itong hinithit. Pagkatapos noon ay naglakad siya papunta sa kanila at sumimangot, "Teka lang, mga bastardo. Ipapakita namin sa iyo kung sino ang boss pagdating natin sa Asperia." May dumura sa kanya, at naging malungkot ang mukha ng lalaking may tato. Sinipa niya ang lalaki sa lupa at sumigaw, "How dare you spard at me?" Tinuraan niya ang lalaki pabalik at sinipa ito ng ilang beses. Ang lalaki ay nasugatan kagabi, at hindi siya makabangon mula sa lupa matapos makatanggap ng ilang mga sipa mula sa kanya. Kabanata 823. Umuumbok ang mga ugat sa buzz cut sa leeg ng lalaki habang nagngangalit ang mga ngipin. Parang alam na niya ang gagawin nito kaya pinigilan siya ni Seday. "Hindi, maghintay ka lang ng konti." Nang makita ng nakatato ang mapanghamong tingin sa lalaki, sinabi niya, "Ha, ano ba ang mukha niyan? Gusto mo ba akong kagatin?" Saka siya naglakad papunta sa lalaki, pero nakatingin siya kay Seday. Itinulak niya ang basket na lalaki, dahilan para mawalan ito ng balanse at bumagsak sa lupa. "Ikaw." Gusto siyang suntukin ng buzz cut na lalaki, ngunit isa pang dalawang tao mula sa likuran ang lumapit at inipit siya sa lupa.
Hinitit ng may tato ang kanyang sigarilyo at bumuga ng usok sa mukha ni Seiday. Kinusot-kusot ni Seiday ang mga mata at walang ekspresyong tumingin sa kanya. Wala akong ideya na magre-recruit ng babae si Gerald. This is rare, sabi ng may tato habang nakangiti ng nakakuloko. Itinaas niya ang kanyang kamay para haplasan ang pisngi nito at nagpatuloy. Maputi ang balat mo at napakasela ng iyong laman. Sigurado ka bang makakatanggap ka ng ilang suntok mula sa amin? Hindi ganoon kadali para sa isang babaeng tulad mo na mabuhay sa mundong ito. Imbes na sundan ng baldado na si Gerald, bakit hindi mo na lang ako samahan? Tinitiyak ko sa iyo na magkakaroon ka ng magandang buhay sa Asperia. Nanatiling tahimik si Seiday. Kinakabahang sumigaw ang buzzcut na lalaki, kung lalaki ka, itigil mo na ang pagpilit sa isang babae na gawin ang isang bagay na ayaw niyang gawin. Umikot ang ulo ng lalaking may tato at sinabing malungkot, so. Kung tutuusin, wala ni isa sa inyo ang makakaalis kapag nakapasok na tayo sa lungsod. Kaya, bakit hindi ako makapaglibang ngayon? Inihagis niya ang upos ng sigarilyo sa lupa, pinagsalikop ang mga kamay, at lumapit kay Seiday. We're now in the middle of nowhere, and all of them are my men. Kahit sumigaw ka ng sumigaw, walang magliligtas sa'yo. Sa wakas ay ibinuka ni Seiday ang kanyang bibig at sinabing, maaari mong subukan ito kung gusto mong mamatay. Kibit balikat na ikinaway ng may tato na lalaki ang provocation ni Seiday. Sabi niya, mas handa akong mamatay kung makakasama ko ang isang magandang babae na tulad mo. Biglang inangat ni Seiday ang tuhod. Ang lalaking may tato ay hindi nakaiwas sa oras, at ang kanyang mukha ay nabaluktot sa sakit. Kinalas ni Seiday ang sarili sa lubad. Mabilis na nagsilapitan ang mga tao sa likuran niya. Mabilis niyang inilabas ang kanyang switchblade at diretsyong sinalubong ang mga papasok na lalaki. Nang isang lalaki ang gumawa ng isang sweeping kick sa kanya, hinawakan niya ang bukong-bukong ng lalaki ng may nakamamatay na katumpakan. Hinawakan niya ito ng mahigpit na hindi man lang makagalaw. Pagkatapos, hinampis siya nito sa lupa at sinipa siya, dahilan para lumipad siya ng ilang talampakan. Nakaiwas siya ng 3 pag-atake ng sabay-sabay, itinaas ang kanyang siko para hampasin ang isa sa mga ito, at umikot para magbigay ng flying kick sa susunod. Sabay-sabay na sumugod ang mga taong naglalabas ng mga paninda patungo kay Seiday. Nakalaya ang mga tauhan ni Gerald sa mga lubad at sumama kay Seiday para makipaglaban sa kanila. Mabilis at nakakamatay ang mga galaw ni Seiday. Habang ang isa sa kanila ay bumunot ng baril, inagaw ito ni Seiday mula sa kanyang kamay sa loob ng 1 segundo at sinuntok siya, na nabasag ang kanyang buto sa proseso. Isang malaking grupo ng mga tao ang nahuli sa isang matinding pakikibaka. Nang malapit ng mabaril sa ulo ang buzzcut na lalaki, walang pagdadalawang isip na ibinato ni Seiday ang switchblade sa lalaki at itinulak ang baril sa kamay nito. Sinamantala ng buzzcut na lalaki ang pagkakataon at hinawakan ng lalaki sa kanyang leeg. Inihagis niya ito sa lupa at sinipa ng ilang beses. Biglang, nakita ni Seiday na may ilan sa kanila na nagtatangkang tumakas sakay ng mga van. Nang hahabulin na sana niya sila, dumating ang 12 sasakyan ng pulis at pinalibutan sila. Seiday. Napalingon si Seiday nang marinig ang boses ni Quincy. Ibinalik niya ang kanyang ulo upang makita na may isang van na nakalabas na, ngunit sa kabutihang palad, 2 sasakyan ng pulisya ang humahabol dito. Ang mga tao sa pinangyarihan ay pinasuko ng mga pulis at dinala sa mga sasakyan ng pulis. Napakaraming mga paninda ang naiwan. Nang ilabas ng mga pulis ang mga crates at buksan ito, nagulat sila. Hindi lamang mayroong mga kultural na artifact, ngunit mayroong ilang mahahalagang halamang gamot, tulad ng mga apdo ng oso, mga paa ng oso, at mga litid ng USA. Ang pagpupuslit lamang ng mga bagay na ito ng nag-iisa, hindi banggitin na mayroong 12 ng mga crates ng mga ito, ay sapat na upang mapunta ang isa sa bilangguan ng hindi bababa sa 10 taon. Nang matapos makipag-usap ni Quincy sa pulis, naglakad siya papunta kay Seiday. Nasaktan ka ba? Sumulyap si Seiday sa kanya na parang nagtatanong kung sino ang makakasakit sa kanya. Nang mapansin ni Quincy na siya ay nagtanong ng isang hanggal na tanong, tumahimik siya at sinabing, buti naman at hindi ka nasaktan. Kung hindi, mag-aalala si Mrs. Goldman sa iyo. Mamaya, kapag sumakay na tayo sa kotse, kailangan ko ang inyong kooperasyon sa pagbibigay ng pahayag sa pulis. Kabanata 824. Tumingin si Seiday sa mga tauhan ni Gerald at nagtanong, how about them? Sumagot si Quincy, nakidnap din sila, kaya sa palagay ko ikukulong lamang sila ng 10 hanggang 15 araw para sa pakikipaglaban sa publiko.
Hindi na nagsalita si Seyday. Sa Baseburg, dumating sina Maisie at Nolan sa himpilan ng pulisya matapos matanggap ang mensahe. Pagdating nila doon, kalalabas lang nina Seyday at Quincy sa interrogation room. Seyday, lumapit si Maisie sa kanya. Ayos ka lang, nasaktan ka ba? Umiling si Seyday, natahimik si Quincy. Kamusta? Nandito din ako. Hindi mo ba naisip na dapat ka ring magpakita sa akin ng pag-aalala? Ipinatong ni Maisie ang kanyang kamay sa balikat ni Seyday at nakahinga ng maluwag. Ngumiti ito sa kanya at sinabing, ang sarap pakinggan. Sa totoo lang, noong nabalitaan kong kinidnap ka, akala ko. Pero masaya talaga ako na nakakabalik ka sa akin. Napayuko si Seyday. Kahit na naantig siya sa katotohanang may nag-aalala sa kanya, hindi niya alam kung paano ipahayag ang kanyang nararamdaman. Pumunta sa gilid sina Nolan at Quincy. Ilan sa kanila ang nahuli. Nakuha namin silang lahat, ngunit nakatakas ang isa. Ipinikit ni Nolan ang kanyang mga mata. Natitiyak niyang bumalik ang nakatakas upang ipaalam sa mga kasamahan ang mga nangyari rito. Iniisip niya kung may makukuha ba siyang anumang kapakipakinabang sa mga taong ito maliban kay Peter. Tumingin siya kay Quincy at nagutos, hanapin mo si Maisie. Maisie, natigilan si Quincy. Oo, sagot niya. May hawak siyang matabang isda kaya ilabas muna natin siya. Bigla siyang nakatanggap ng tawag. Nang makarating si Barbara sa parking lot ay mabilis na lumapit sa kanya ang isang kotse at huminto sa tabi niya. Bago pa niya magawa ay tinakpan na siya ng lalaking nasa loob ng sasakyan at kinaladkad papasok ng sasakyan. Nilagyan nila ng hood ang ulo niya at dinala siya sa isang kwarto. Nang tanggalin na nila ang hood, pinaikit niya ang kanyang mga mata para mag-adjust sa liwanag. Huwag kang tatayo lang dito. Pumunta ka doon. May tumulak sa kanya, at natisod siya ng ilang hakbang pasulong. Noon lang niya nakita ng malinaw ang paligid. Ito ay isang lugar na tila isang kasino. Madilim ang ilaw, at ang hangin ay napuno ng usok. May ilang lalaking naka-black suit na nakatayo sa likod niya. Pumasok ka. Hinawakan ng isa sa kanila ang balikat niya at itinulak papasok sa isang kwarto. Ang silid ay mukhang isang katamtamang laki ng pribadong silid. Dalawang lalaki ang nakaupo sa sopa, at isa sa kanila ay si Helios. Hinawakan siya ng lalaking nakatayo sa likod ni Helios sa pamamagitan ng pagdiin sa kanyang balikat. Para kay Barbara, sa pilitin din siyang dinala rito. Nang makita ni Helios si Barbara, bahagyang natigilan siya. Nakasuot ng green shirt ang middle-aged na lalaki sa front seat. Ipinatong niya ang kanyang braso sa likod ng sopa, at marahan niyang pinapaikot ang alak sa basong hawak niya. Ang gintong relo sa kanyang palso ay kumikinang sa ilalim ng liwanag. Maupo ka, Miss Chase. Make yourself at home, sabi ng lalaki habang winawagayway ang kamay. Idiniin ng dalawang bodyguard sa likod niya ang balikat niya para mapilitan siyang umupo. Tumingin siya kay Helios bago bumalik sa lalaki at nagtanong, ikaw? You can call me Mr. Grant, sagot ni Tony habang inilalagay ang baso sa mesa. Ikinalulungkot kong imbitahan kita dito sa ganitong paraan. Wala akong ibang ibig sabihin, gusto lang kitang makausap. Kumunat ang noo ni Barbara. Something inside of her was telling her that the man before her eyes is not an ordinary man. May posibilidad na may kaugnayan siya sa kanila. Ipinatong ni Tony ang kanyang mga kamay sa kanyang nakakrus na binti. May ngiti sa kanyang mukha, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Tumingin siya kay Barbara at sinabing, ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyong tiyuhin, at lubos akong nagpapasalamat na ang iyong ama ay handang bigyan ako ng pagkakataon. Natigilan si Barbara, at hindi niya namamalaya na kinuyam ng mahigpit ang kanyang kamao. Tumingin sa kanya si Helios at sinabing, hulaan ko. Dinala mo kami dito para takutin ang tatay ko at si Michael, tama ba? Napatulala si Barbara, gumisi si Tony at tinuro siya. Sayang naman na mas gusto mong manatili sa entertainment industry. Akala ko hahabulin mo ang posisyon tulad ng tatay mo. Walang ekspresyong sagot ni Helios, hindi ako interesado sa posisyong iyon. Kabanata 825. Para sa akin, ang mga bushay ay masisira sa iyong mga kamay. Mahigit 30 taon nang kinukuha ni Yael ang posisyon. Hindi mo ba naisip na panahon na para may pumalit sa kanya tulad ni Michael? Tumawa si Helios at sumagot, so, gagamitin mo ba ako bilang leverage para pilitin ang aking ama na magretiro sa kanyang posisyon? Gumiti si Tony pero hindi umimik. Kinagat ni Barbara ang kanyang mga labi at sinabing, ikaw ang nasa likod ng insidente ng aking tiyuhin. Ibinagsak ni Tony ang sarili sa likod ng sopa at sumagot, sa totoo lang, nakakaawa siyang tao.
May narinig siyang hindi niya dapat malaman sa Glitz Club at nahuli siya. Tumaba ang mukha ni Barbara. Gaya ng inaasahan niya, hindi aksidente ang pagkamatay ng kanyang tiyuhin. Sayang naman at walang anak na lalaki ang mga Chases, patuloy ni Tony habang pinag-aaralan si Barbara, wala ka nang magagawa dahil babae ka. Hindi ka kasali sa mga Chases dahil ikakasal ka sa hinaharap. Bakit hindi makaupo ang isang babae sa ganoong posisyon? Mahinahong tanong ni Barbara. Huwag i-underestimate ang kayang gawin naming mga babae. Alam mo bang pamangkin ko si Eric? Natigilan si Barbara. Naikuyom niya ang kanyang kamao nang mahigpit na tumusok ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ano, pamangkin niya si Eric? Ngayon lang tuluyang bumaba ang timangan sa harap ng mga mata ni Barbara. Hindi katakataka na si Eric ay nagkaroon ng lakas ng loob na gawin iyon sa kanya kahit alam niya ang kanyang pagkatao. Hindi dahil sa kayabangan niya kundi dahil may tao siya sa likod niya. Ang kanyang ina ay aking biological sister. Noong naghiwalay ang mga magulang namin, sinundan ko ang aming ama habang siya naman ay sumunod sa aming ina. Hindi pa kami nakakapag-usap nitong mga dekada. Tumampot ng baso si Tony at malamig na ngumiti. I have to say that her son is a good for nothing. Maliban sa pagpapakasesa sa sarili sa pagkain, pag-inom, pagsusugal, at pagpunta sa mga bahay aliwan, wala siyang alam. Dahil hindi pa ako nag-aasawa, napagdesisyonan kong alagaan siya. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na mamamatay siya sa iyong mga kamay. What a loser! Mabilis na tumataas baba ang dibdib ni Barbara. Pagamat nakaraan na ang mga bagay na iyon, hindi pa rin niya mapigilan ang sarili na makaramdam ng takot nang malaman niya ang ilan sa mga koneksyon. Sumulyap si Helios sa kanya at lumipat sa ibang topic. Hindi katakataka na kaya mong i-monopolize ang kalahati ng entertainment industry sa Asperia. Kaya wala kang kahinaan. Nanatiling single si Tony hanggang ngayon. Hindi siya nag-asawa, at wala siyang anak. Maging ang kanyang ama ay pumanaw na ilang taon na ang nakararaan, kaya wala siyang anumang kahinaan na maaaring gamitin ng ibang tao laban sa kanya. Hindi naman nagalit si Tony sa sinabi ni Helios. Bihira lang makakita ng taong kasing unawa mo, Mr. Boucher. Kung gusto mong maging matagumpay, kailangan mong isuko ang isang bagay, ang iyong mga kaibigan, ang iyong pamilya, at maging ang iyong pinakapinagmamahala ang mga ari-arian. Kailangan mong alisin ang mga laban sa iyong mga ideya, ang kahinaan ay isang sandata. Ito ay nakakapinsala sa iba at sa iyong sarili. Kung hindi, pareho kayong hindi nahulog sa kamay ko. Tumingin si Helios sa ibang direksyon at mahinahong sinabi, sigurado ka bang perpekto ang plano mo? Alam mo ba kung bakit hindi ko kinumpis ka ang mga phone mo? Iyon ay dahil haharangan ng lugar na ito ang lahat ng uri ng signal. Kahit na mayroon kang tracker ng lokasyon sa iyo, hindi matutukoy ng mga tao mula sa labas ang iyong lokasyon. Tumayo si Tony at lumapit sa bintana na kisame hanggang sahig. Hinarap niya ang mga ito nang nakatalikod at nagpatuloy. Kahit napatayin ko kayong dalawa ngayon, walang makakaalam nito. Sa Black Gold, Mr. Goldman, hindi namin. Mahanap ang Helios, nawalan kami ng lead sa Zolo Village. Hinaplos ni Nolan ang kanyang templo at nagtanong, maaari mo ba siyang tawagan sa pamamagitan ng telepono? Umiling si Quincy, hindi ito maabot 30 minuto ang nakalipas, at ngayon ay naka-off ang kanyang telepono. Tumingin si Nolan sa kanyang laptop. Ang tracker ng lokasyon ay nagpakita na si Helios ay nasa Zolo Village 30 minuto ang nakalipas. Gayunpaman, nawala ang signal ngayon. Isinara ni Nolan ang kanyang laptop at nagutos, magpadala ng isang tao upang tingnan ito. Hindi natin dapat hayaang mawala ang anumang mga pahiwatig sa mga bitek. Tumanggaw si Quincy. Si Christina ay nasa isang agitated state mula nang malaman niya na si Helios ay dinukot. Nag-aaway sila ni Yael sa study room. Si Yael ay nakaupo sa likod ng mesa, hinihimas ang kanyang templo. Noong una, matyaga pa niyang ipinapaliwanag sa kanya, ngunit nawalan na siya ng pasensya sa ngayon. Christina, sabi ko sa iyo babalik ko ang anak natin. Pwede bang huminto ka sandali? Kabanata 826. Paano mo inaasahan na hindi na ako mag-alala? Namumula ang mga mata ni Christina. Anak natin siya. Ayokong makitang maulit ang insidenteng naganap sa Winston Island. Sa tingin mo ba gusto kong mangyari iyon? Inangat ni Yael ang ulo at nanatiling kalmado. Sa buong pag-uusap, ako ang tina-target ng kabilang partido. At babalik ko si Helios sa isang piraso. Nagulat si Christina. Ano ang ibig mong sabihin na pinupuntirya kanila? Walang sinabi si Yael. Pwede ba? Tila may naisip si Christina.
ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin ang pangalan ng taong iyon ng malakas. Si Tristan kaya? Imposible yan. Hindi ito gagawin ni Tristan. Ano kaya yan? Nakatitig sa kanya si Yael habang gulat, nakaawang ang labi, at walang sinabi. Tila nakita siya ni Yael at same time na sinabi, nag-o-overthink ka. Ito ay isang bagay na may kaugnayan sa political circle. Bahagyang namutla ang mukha ni Christina. Alam mo kung sino ang nasa isip ko. Tumayo si Yael at naglakad palabas. Huwag ka masyadong mag-isip, magiging maayos si Helios. Pinigilan siya ni Christina. Alam mo naman ang tungkol dito, hindi ba? Tumayo si Yael sa likod ng pinto, humawak sa hawakan ng pinto, ngunit hindi gumagalaw. Lumingon sa kanya si Christina. Nang makitang hindi ito tumugon sa tanong niya, tinhakpan niya ang kanyang bibig, at walang makakaalam kung umiiyak siya o humahajijek. Alam mo naman ang tungkol sa affair namin ni Tristan. Noon pa man ay alam mo na ngunit wala kang sinabi tungkol dito. Iyon ay dahil kailanman ay wala kang pakialam. Tinakpan ni Yael ang kanyang mga mata. Iniisip mo pa rin si Natasha, at hindi mo pa rin siya malagpasan. Siya ang magiging asawa mo ngayon kung hindi tinanggihan ng tatay mo ang gusto mong pakasalan ng isang artista noon, hindi ba? At tiyak na magiging mas masaya ka kaysa sa kasalukuyan. Tinakpan ni Christina ang kanyang mukha at mapait na bamulong. Inaalon niya ang sarili na hindi niya masisisi si Yael dahil napilitan lang itong pakasalan siya noon. Wala siyang nararamdaman para sa akin. Kahit ilang dekada na kaming nagsasama at may anak na lalaki, maaari lang kaming maging isang nominal na mag-asawa na gumagalang sa isa't isa. Ironically, pagkatapos ko lang ikasal ay na-in-love ako kay Tristan. Siya lang ang dahilan kung bakit ako nagkakaroon ng pagkakataong malaman kung ano ang pakiramdam ng magmahal. Nagsisi ako sa hindi mabilang na mga gabing walang tulog. Nagigilty ako dahil niloko ko ang asawa ko. Ang pakiramdam ng pagmamahal na lagi kong hinihiling at nakukuha sa ibang lalaki ay isang bagay na hindi maibibigay sa akin ng aking asawa. Isa lang akong ordinaryong babae. Kailangan ko rin mahalin. Tumalikod si Yael at niyakap siya. Nagulat si Christina sa kanyang ginawa, at biglang tumigil ang pag-iyak. Pinakalma ni Yael ang tono niya. Hindi kita hinarap dahil may pakialam ako sa nararamdaman mo. Wala akong karapatan na sisihin ka dahil ako ang may utang sa iyo noong una. Kaya naman hindi kita masisisi. Si Natasha ay isang babae ng nakaraan, iniisip ko siya paminsan-minsan, ngunit ikaw ang aking asawa. Hindi ako masyadong mahusay sa pagbuo ng mga romantikong at mapagmahal na ideya, ngunit nais kong makasama ka sa natitirang bahagi ng aking buhay. Sa Seoul, hindi makausap ni Maisie ang telepono ni Barbara, at walang reply mula sa kanya sa WhatsApp, kaya hindi niya maiwasang mapasimangot. Di man lang siya makareply sa mga text messages ko, imposible namang hindi ako makaget through sa phone niya, di ba? Nakapunta na ba siya sa Glitz Club? Ipinarada ni Seiday ang sasakyan sa labas ng entrance ng Glitz Club at dumungaw sa bintana. Ang club ay hindi pa bukas para sa negosyo. Alam kong sarado ang Glitz Club sa araw, ngunit nandito si Barbara sa maghapon, na nagpapahiwatig na ang lugar ay may isa pang pinto bilang karagdagan sa pangunahing pasukan. Pumunta tayo sa gilid at tingnan natin. Nakahanap ng parking lot si Seiday, saka bumaba ng sasakyan pagkatapos ni Maisie at naglakad papunta sa pinto sa gilid ng building na nakaawang. Itinulak niya ang pinto at umakyat sa hagdan. Halos walang ibang tao sa lobby maliban sa mga naglilinis na nagwawalis ng sahig at ilang waiter na nagpapalamuti sa lugar. Nakita siya ng isa sa mga waiter at lumapit siya. Paumanhin, ngunit ang club ay hindi pa bukas para sa negosyo. Napangiti si Maisie. Nandito ako dahil may hinahanap akong tao. Natigilan ang waiter. Kung gayon, maaari ko bang malaman kung sino ang iyong hinahanap? Kabanata 827. Si Barbara Chase. Kilala ng waiter kung sino si Barbara at nagbigay ng magalang ng ngiti. Wala si Miss Chase ngayon. Kumunat ang noo ni Maisie. Hindi ba siya pumunta dito bago ito? Agad siyang sumagot, oo, malalaman namin kung narito siya. Mukhang hindi siya nagsisinungaling. Pinagmasdan ni Maisie ang paligid ng lobby. Wala rito si Barbara, at naka-off ang kanyang telepono, kaya nasaan siya? Lumabas ang manager sa elevator at inutusan ang mga empleyado na ayusin ang mga pribadong silid sa itaas. Paglingon niya, nakita niya si Maisie, at napatulala. Lumapit ang waiter sa manager at nagulat, nandito siya para kay Miss Chase. Miss Chase, sinulyapan ng manager si Maisie bago naglakad palapit sa kanila. Hindi pumunta dito si Miss Chase ngayon. Maaari ko bang malaman kung bakit mo siya hinahanap?
Mahinahong sumagot si Maisie, hindi ko makontak ang telepono niya, at hindi pa siya nagre-reply sa mga mensahe ko, kaya naisip ko na nandito siya. Nagulat ang manager at tila medyo nagulat. Hindi mo siya makausap sa phone niya. Tumanggaw si Maisie. Palihim niyang pinagmamasdan ang ekspresyon ng manager, at ang kakaiba ay halatang hindi alam ng manager ang tungkol dito. Mukha siyang mas nalilito kaysa sa sarili niya. Pagkatapos ay nagtanong siya ng pansamantala, alam ba ng iyong amo kung nasaan siya? Pumalik sa katinoan ng manager at ngumiti. Hindi malalaman ng amo namin ang kinaroroonan ni Miss Chase kung hindi niya ito ipinaalam sa amin. Gayunpaman, tinitigan niya si Maisie. Ano ang relasyon ninyo ni Miss Chase? Kaibigan ko siya, at medyo close kami. Ngumiti si Maisie saka umiwas ng tingin. Palagi namang naka-on ang kanyang telepono, ngunit naka-off ito ng hindi sinasadya, kaya medyo nag-aalala ako. Magsasalita pa sana ang manager nang biglang pumasok sa lobby ang dalawang lalaking nakaitim. Dahil dito, sinabi niya, pakiusap bigyan mo ako ng 1 segundo. Lumapit siya sa dalawang lalaking nakaitim. Ang isa sa kanila ay may sinabi sa kanya, at ang kanyang ekspresyon ay lumabo sa isang iglap. Sumakay ang dalawang lalaki sa elevator matapos makipag-usap sa manager. Lumapit ang manager kay Maisie. Paumanhin, ngunit may dumating na bagay, at kailangan naming gawin ito. Tungkol kay Miss Chase naman, I'll get her to contact you kung pupunta siya dito ngayon. Walang gustong pilitin si Maisie. Kahit na itinago ng kabilang partido si Barbara dito, wala siyang ebidensya at walang paraan upang mag-imbestiga. Aalis na sana siya kasama si Seiday, pero parang nakatanggap ng bagong order ang manager at biglang sumigaw. Pakiusap dito ka lang muna. Lumingon si Maisie, may iba pa ba? Mukhang nagulat din ang manager. Nais ng aming boss na makita ka. Please, sundan mo ako sa taas. Nagpalitan ng tingin sina Maisie at Seiday. Tumanggaw naman si Seiday, at sumunod silang dalawa sa manager papasok ng elevator. Napakalaki ng loob ng clubhouse. Ang una at ikalawang palapag ay nahahati sa ordinaryong malaki at maliit na pribadong silid. Mayroon ding booth seating area. Mayroong 12 ng mga pribadong silid sa una at ikalawang palapag lamang, at mayroong 20 hanggang 30 mesa sa seksyon ng upuan sa booth. Ang malalaki at katamtamang mga booth ay kayang tumanggap ng humigit kumulang 12 tao, habang ang mas maliit ay kayang tumanggap ng 5 hanggang 6 na tao. Bilang karagdagan sa una at ikalawang palapag, ang ikatlong palapag ay binubuo ng mas malalaking VIP private room na may suite na layout. Ang bawat kwarto ay naglalaman ng lahat ng uri ng entertainment facility at isang karaoke station, at mayroon lamang 8 kwarto sa kabuuan. At syempre, ang presyo nito ay nakakatakot na mas mataas kaysa sa mga matatagpuan sa una at ikalawang palapag. Tumiretso ang elevator sa 5th floor. Tumagilid ang manager. Para palabasan muna sila ng elevator. Tiningnang mabuti ni Maisie ang mga detalye ng disenyo ng koridor. Iba ang hitsura ng dekorasyon ng ikalimang palapag kumpara sa nasa ibaba, mas katulad ng personal na kagustuhan sa disenyo. Lumapit ang manager sa pintuan ng opisina, kumatok sa pinto, at binuksan ang pinto para makapasok sila pagkatapos makakuha ng permiso. Pumasok sa opisina sina Maisie at Seiday, kung saan ang loob nito ay binalot ng halimuyak ng mga orchid. Ang lalaking nakaupo sa leather chair ay parang nasa 36 years old na siya at nakasuot ng gold-rimmed glasses. Ang suot niya ay hindi mula sa isang pangkaraniwang luxury brand ngunit mas katulad ng isang tailor-made cotton at linen shirt. Nakasuot din siya ng tunay na vest ng balat ng tupa, mukhang napaka-elegante. Higit pa ito sa inaasahan ni Maisie dahil inakala niyang ang may-ari ng Glitz Club ay kamukha ni Peter. Kabanata 828. Ikaw ba ang may-ari ng Glitz Club? Dahan-daang ibinuka ng lalaki ang kanyang bibig. Oo, at kaibigan ka ni Ellie. Nabalitaan ko na kayo, Mrs. Goldman. Natigilan si Maisie. Tinawag lang niya si Barbara bilang Ellie. Parang sobrang close sila sa isa't isa, pero sinabi ni Barbara na hindi pa niya ito nakikita. Bumaba ang tingin ni Maisie. Dahil alam mo na kung sino ako, I'll cut to the chase. Nandito ako naghahanap sa kanya. Baka nagkakaproblema siya, kaya naghinala ako. Pinagsalikop ng lalaki ang magkabilang kamay niya at inilapag ito sa mesa. Naghihinala ka na kami iyon, hindi ba? Hindi sumagot si Maisie. Tahimik na nagpatuloy ang lalaki. Sasaktan ko ang sino man sa mundo, kahit sino maliban kay Ellie. Hindi ko hahayaang manghimasok siya sa mga gawain ni Jevkov para sa kanyang kapakanan.
Kung hindi ako nagkakamali, she's really in some kind of trouble at this very moment. Inangat ni Maisie ang tingin at sumulyap sa kanya. Si Miss Zalensky ba ay nasa pangangalaga mo? Hindi niya ito itinanggi. Oo, kinulong ko siya. Talagang tama. Parang may naintindihan si Maisie. Mukhang konektado ka sa mga chases. Kung hindi, hindi mo matutulungan si Barbara tulad ng ginawa mo. Dahil kilala mo siya, bakit hindi mo ipinaalam sa kanya ang tungkol sa iyo? Itinaas ng lalaki ang kamay at inayos ang frame ng salamin sa tungki ng ilong ngunit hindi sinagot ang tanong niya. Kailangan kong bigyan mo ako ng pabor, Mrs. Goldman. Bilang kapalit, bibigyan kita ng mahalagang impormasyon na magiging lubhang kapakipakinabang sa iyo. Sina Helios at Barbara ay kinulong sa iisang silid, ang pinto ay nababantayan, at maging ang mga bintana ay hinangin at pinatibay ng mga rehas na bakal. Bukod sa banyo, walang kasangkapan sa silid, kahit isang dumi. Nakaupo lang silang dalawa sa sahig at nakasandal sa dingding sa bawat gilid ng kwarto. Si Helios ay patuloy na nakatingin sa labas ng bintana, may iniisip. Umupo si Barbara sa sahig, pumulupot na parang bola, at tulalang nakatingin sa sahig. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagtanong siya, "Dito na ba tayo mamamatay?" Pinawi ni Helios ang kanyang tingin at tumingin sa kanya. Hindi. Itinaas niya ang kanyang ulo. Hindi ka naman mukhang nag-aalala. Napangisi si Helios, kung talagang gusto tayong patayin ng mga taong ito, sana nagawa na nila ngayon. Dapat may dahilan kung bakit nila tayo ikinulong dito, kaya magiging ligtas tayo sa isang maikling panahon. Pero syempre, ito ay magiging isang maikling panahon lamang. Ang dahilan kung bakit tayo dinukot ni Tony Grant ay para pigilan ang chases at ang butchers. Magdurusa siya kung papatayin niya tayo ngayon at galitin si tatay ko at si Michael Chase. Kinuha ni Barbara ang kanyang cellphone at sinipat iyon. Wala pa ring signal ang telepono. Kailan tayo makakaalis sa lugar na ito? Pumikit si Helios, nagbabalak na kunin ilang pahinga. Matiyag ang maghintay. Naniniwala ako na may makakahanap sa atin. Nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng pinto, at may pumasok na lalaki na may dalang bag. Pagkatapos ay inilagay niya ang bag sa sahig at sinabing walang ekspresyon ng mukha, "Ito ang hapunan ninyo ngayong gabi. Huwag ninyong patayin ang inyong sarili sa gutom." Lumabas ng kwarto ang lalaki at muling inlock ang pinto. Tumayo si Barbara, naglakad patungo sa bag, binuksan ito, at nakakita ng dalawang fast food na pagkain. Hindi man lang nila tayo binigyan ng tubig, reklamo niya. Ibinaling niya ang kanyang ulo at tinitigan ng walang pakialam na lalaki bago nilapag ang isa pang set na pagkain sa tabi nito. Maaaring hindi ito isa sa mga masustansyang pagkain na nakasanayan mo na, kaya tiisin mo na lang. Iminulat ni Helios ang kanyang mga mata at sumulyap kay Barbara, nakakakain lang ay naglakad pabalik sa kabilang bahagi ng silid, at umupo sa tabi ng dingding. Pagkatapos ay tinitigan niya ang pagkain sa tabi niya, nag-alinlangan sandali, kinuha ito, at binuksan. Naglalaman ito ng maraming mga gulay at ilang piraso lamang ng karne, na ginagawa itong napakawalang gana. Napakunot ang noo niya nang makitang kumakain ng mag-isa si Barbara. Hindi ba, hindi mo ba iniisip na masama ang lasa nito? Hindi masarap ang lasa. Kalmado ang itsura ni Barbara na para bang tinanggap niya ito. Pero ikaw ang maghahirap mamaya kapag hindi mo ito kakainin ngayon. Walang sinabi si Helios. Aagawin na sana niya ang tinidor niya nang bigla siyang nanlamig sa kinauupuan niya at medyo nahihiya. Hindi nila ako binigyan ng anumang kagamitan. Kabanata 829. Napatigil si Barbara sa kanyang ginagawa. Isang tinidor lang ang binigay nila habang may dalawang lunchbox. Ibinaba niya ang lunchbox. Kalimutan mo na, mabubuhay ako sa gabi nang hindi kumakain ng isang pagkain na ito. Hindi siya nagdalawang isip bago hinati ang kanyang tinidor at ibinigay sa kanya ang tuktok na bahagi. Magtiis na lang tayo. Tumingin sa kanya si Helios at kinuha ang tinidor sa kanya. Kalahating tinidor lang ang magagamit nilang dalawa. Malakas ang ulan noong gabing iyon, at mukhang malabo ang mga ilaw ng kapitbahayan dahil sa ulap sa ulan. Tanging ang mainit na floor lamp na nakalagay sa tabi ng desk ang nakabukas sa study. Matapos makinig sa ulat ng investigasyon ni Quincy, isinara ni Nolan ang mga dokumento sa kanyang kamay. Ano ang sinabi ni Mr. Boucher? Sagot ni Quincy, balak ni Mr. Boucher na bumaba sa kanyang posisyon at gamitin ito bilang bargaining chip para iligtas ang kanyang anak. Gayunpaman, sa tingin ko ito ay masyadong mapanganib. Walang kasiguraduhan na pakakawalan nila si Helios kahit na panatilihin ni Mr. Boucher ang kanyang pagtatapos sa bargain. Malamang na dinukot ni Tony si Helios.
Total, ang batch ng mga paninda ay nakumpiska na ngayon ng pulisya. At si Peter ay nagtatago at tumangging magpakita sa publiko. Baka hindi alam ni Tony kung saan ang kanyang hideout. Kaya ang pinakaligtas na bagay na magagawa ni Tony ngayon ay ang panatilihin si Helios sa kanyang kustodiya upang pigilan si Yael. Paulit-ulit na tinapik ni Nolan ang mesa gamit ang kanyang mga daliri. May iniisip siya nang itulak ni Maisie ang pinto ng study room at pumasok na may dalang tasa ng kape. Natigilan si Quincy. Ma'am, gising ka pa. Oo, napagtanto ko na napakahirap para sa akin na masanay sa bagong apelasyong iyon na ginagamit mo. Napangiti si Maisie habang nilapag ang tasa ng kape sa mesa. Sinulyapan ni Quincy si Nolan at sinabi sa pinakaduwag na tono, si Mr. Goldman ang taong humiling sa akin na baguhin ang paraan ng pagtawag sa iyo. Nagtaas ng kilay si Nolan. Pagkatapos ay dinampot niya ang tasa ng kape na tinimpla ni Maisie na may malabong ngiti. Napaka-intuitive mo, pinagtitimpla mo ako ng kape sa ngayon. Nag-cross arms si Maisie. Hindi mo pwedeng inhuman yan. Tinimpla ko yan para kay Quincy. Natigilan si Nolan. Mapait na tumawa si Quincy. Hindi ko kailangan ng kape. Nagdurusa ako ng insomnia tuwing umiinom ako ng kape sa gabi. May nangyari din ba kay Helios? Tanong ni Maisie na kanina pa niya narinig ang usapan nila sa kabilang pinto. Ibinaba ni Nolan ang tasa ng kape. Ano din ang ibig mong sabihin? Sinaman siya ng tingin ni Maisie. Nabiktima si Barbara ng mga taong iyon. Ganoon din ba ang nangyari kay Helios? Bahagyang damilat si Nolan. Nagulat si Quincy. Ano, nahulog na rin si Miss Chase sa kamay ng mga yon. Paano mo nalaman yan? Nalaman lang namin na si Helios ay nagkaproblema ngayon, pero bakit nila kikidnapin si Miss Chase? Si Michael Chase ay bumabala sa pwesto, at si Caleb Chase ay namatay. Hindi nabanta sa kanila ang Chases. Napatingin si Maisie sa kanila. Pumunta ako sa Glitz Club kasama si Sadie at nakilala ang may-ari ng Glitz Club kanina. Kumunat ang noo ni Nolan. Kitang-kita sa kanyang ekspresyon na hindi siya masyadong masaya tungkol doon. Nakita ni Maisie ang kanyang iniisip, tumayo sa likuran niya, minasahe ang kanyang mga balikat para sa kanya, at hinikayat siya. Hindi ko makontak si Barbara kaninang umaga, kaya nagpunta ako roon para hanapin siya ngunit hindi ko rin siya mahanap doon. Kasama ko noon si Sadie, at paprotektahan niya ako. May kaina-hinalang nagsalita si Quincy bago nagkaroon ng pagkakataon si Nolan na magsabi ng kahit ano. Speaking of which, ang may-ari nitong Glitz Club ay may napakahiwagang background. Walang paraan upang malaman kung saan siya nanggaling at maraming mga customer na nakapunta na sa Glitz Club ang hindi pa siya nakita bago ito. Napangiti si Maisie. Kung gayon, dapat kong ituring ang aking sarili na isang maswerteng tao. Hindi lang niya alam na asawa ako ni Mr. Goldman, kundi siya rin ay tinanggap ako ng personal. Ibinuka ni Quincy ang kanyang bibig ngunit hindi umimik kahit isang salita. Hinawakan ni Nolan ang kanyang palso, lumingon, at tumingin sa kanya. Sa tingin mo ba ganoon ka Casworth? Yumuko si Maisie at ipinulupot ang mga braso sa balikat at leeg nito mula sa likuran. Binigyan niya ako ng isang napakahalagang piraso ng impormasyon na maaaring maging kapakipakinabang sa iyo. At ano yan? Kabanata 830. Ito ay anak ni Peter Jivkov. Natigilan si Quincy ng ilang segundo matapos marinig ang sinabi ni Maisie at mas lalo siyang natarante sa mga sandaling ito. Anak ni Peter. Anong uri ng impormasyon ito? May iniisip si Nolan. Tumayo ulit si Maisie at itinukod ang kanyang mga siko sa mga balikat ni Nolan. Minsan siyang ipinakilala ni Peter sa maraming malalaking may-ari ng negosyo upang alagaan at itaguyod ang kanyang anak. Gayunpaman, ang hindi alam ng maraming tao ay nabagaman ang anak ni Peter ay tila isang walang kabuluhan na namumuhay ng walang pigil, sa katunayan ay nakapulot siya ng maraming sikreto ng hindi nalalaman. Sandali namang nagulat si Quincy. So, ang batang ito ay isang mahalagang tao sa mundo, ha? Si Peter ay palaging isang matalinong tao. Alam niyang hindi na siya pakakawalan ng mga taong nasa likuran niya matapos ang kanyang pagkabigo sa paghawak ng batch ng mga paninda, kaya tumakas siya. Para naman sa kanyang anak na si Jaeger Jivkov, isa lamang siyang anak ng mayaman na tanging alam lamang kung paano i-enjoy ang kanyang buhay ng lubusan. Hindi siya maglalagay ng anumang banta sa mga taong iyon, kahit na gusto nilang gamitin si Jaeger para bantaan si Peter, kailangan pa rin nilang dumaan sa biyenan ni Peter, isang real estate tycoon sa Asperia. Maaaring hindi protektahan ng biyenan ang kanyang manugang, ngunit apo niya si Jaeger.
Hindi lang siya tatabi at panoorin ng mga taong iyon na naglalagay ng kanilang mga daliri kay Jaeger. Tumawa ng mahina si Nolan. Mukhang ang batang ito ay talagang isang mahalagang tao na hindi pinapansin ng lahat. Tumanggaw si Maisie. Walang nakakaalam na si Jaeger ay may napakaraming sikreto, kaya ang mga taong iyon ay itutuon ang lahat ng kanilang lakas at atensyon sa batang iyon kapag siya ay nagpakita sa publiko. Magagamit natin ang pagkakataong ito para ma-distract sila. Pinalakpak ni Quincy ang kanyang mga kamay. Ito ay isang magandang ideya. Ano sa palagay mo, Mr. Goldman? Umigop ng kape si Nolan. Dahil handang ibinahagi sa iyo ng may-ari ng Glitz Club ang impormasyong ito, malamang na sinabi niya rin sa iyo ang kanyang kinaroroonan, di ba? Inaalok sa kanya ang pinakamagagandang pagkain at inumin at i-enjoy ang kanyang buhay sa Glitz Club ngayon. Bagaman alam ng may-ari ng Glitz Club ang lahat ng bagay na ito, hindi niya ibibigay sa amin ang impormasyong ito nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Lumingon si Nolan at tumingin sa kanya. Anong pangako mo sa kanya? Ibinaba niya ang tingin niya. Sa totoo lang, medyo simple lang ang kondisyon niya. Tungkol ito kay Barbara, naalala ni Maisie ang pabor na hiniling sa kanya ng may-ari ng Glitz Club. Itinago ko kay Ellie ang identity ko dahil hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Kilala niya ako, pero galit siya sa akin. Ang pinagsisisihan ko lang ay hindi ako lumabas para iligtas siya noong nangyari ang insidenteng iyon. Ayokong malaman niya na pinili kong tulungan siya nang walang pasubali nitong mga taon para makabawi. Nagising si Barbara sa kalagitnaan ng gabi dahil sa biglaang pananakit ng tiyan. Napasandal siya sa dingding, napakadilim sa silid, at umuulan sa labas, na naging sanhi ng mamasa-masa at malamig na silid. Narinig ni Helios ang maliliit na paggalaw at nagtanong, ano ang problema? Mahinang sagot ni Barbara nang marinig ang boses ni Helios, masakit ang tiyan ko. Baka masyadong mamantika ang hapunan na kinain natin kanina. Tumayo si Helios sa dilim at kinapa ang dingding para makarating sa pinto. Pagkatapos ay kinalampag niya ang pinto at tumawag na may lumapit. Palibhas ay nabalisa at nagising sa kalagitnaan ng gabi, binuksan ng gwardya ang pinto at walang pasensya na binuksan ang ilaw. Bakit ang ingay mo sa gabi? Matiig ang tanong ni Helios, may heartburn. Si Miss Chase, may gamot ka ba? Heartburn. Umikab ang gwardya at sinulyapan si Barbara, na nakayuko sa sulok ng dingding. Hindi ba masakit lang sa tiyan? Tigilan mo na yung pagiging prinsesa mo. Sino ang hindi nakaranas ng sakit ng tiyan kahit isang beses sa kanilang buhay? Magtiis ka lang at lilipas din ito. Isasara na sana niya ang pinto nang pigilan ni Helios ang pinto na may malungkot na ekspresyon. Sa tingin ko ay mahihirapan si Mr. Grant na ipaliwanag ito kung makaligtas si Miss Chase sa insidenteng ito nang may ilang permanenteng pinsala, hindi ba? Walang sapat na tulog ang gwardya, kaya nairita siya at itinulak si Helios palayo, hoy, sinusubukan mo ba akong guluhin dito? Nanatiling pareho ang ekspresyon ni Helios. Ipasa mo ang aking mensahe kay Mr. Grant. Kung tumanggi pa rin siyang magkompromiso, wala siyang sa posisyon na sisihin tayo kung may nangyaring mali.